Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin ng mabilis mga kababayan, ito pong bagong kaganapan dyan po sa drama ng mag-among si Vice Presidenting Pusit at yung kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Nagdesisyon po ang House of Representatives sa komite ni Representative Joel Chua na ilipat itong si Attorney Zulaika Lopez sa Women's Correctional. Bakit? Ayaw po kasing umalis nung kanyang among Vice Presidenting Pusit na si Sara Tamilmil Duterte Carpio. So they decided to put her at the Women's Correctional dyan po sa Mandaluyong. So inorderan po siya kasi nagmamatigas po itong inyong BP. Siyempre nga naman, pasanin pa siya ng HOR kung mananatili si BP Pusit dyan at si Zulaika Lopez. However, mga kababayan, no, bago po dalhin sa Women's Correctional itong si Attorney Lopez, may di po magandang nangyari sa kanyang kalusugan. Ang nangyari po, mukhang naitakbo ito sa hospital, mga kababayan, dahil po mukhang nag-pass out, siguro na stress, dadalhin po siya sa hospital. Kakaawa naman ito. Hindi natin alam kung yung super stress siya, kaya ganyan, no? Tingnan nyo po yung larawan, courtesy of yung sa GMA News. Sabi lang po dito sa kanilang news, OBP, Zulaika Lopez taken to hospital after falling ill. Ayan po, no? Nilagay po siya sa stretcher. May mga video pero hindi ko na po papakita sa inyo. Ang sabi lang dito ng kanyang among si Vice Presidenting Pusit ninyo, nagsuka siya na nagsuka tapos nag-collapse. Ay, ganun ba? Paano nangyari yon, no? Bakit siya nagsuka na nagsuka tapos nag-collapse? Ano ang kinain niya? No? Nakakaano po ito, makakaduda, no? Ito, an emotional letter, Lopez earlier faced a virtual news conference. Aba, nagpa-news conference pa pala siya. Tapos nagsuka nung nagsuka, expressed her concern about the House Committee on Governance Accountability decision to remove her from the House detention facility in the middle of the night. This is a threat to my life. Nagdrama po, no? To remove her from the House detention facility in the middle of the night. Natakot po siya, no? Ayon, may threat daw sa buhay niya. Sino naman magti-threat sa buhay mo? Napapalibutan ka dyan ng security guards. Ayon, kaya siguro sobrang paranoid, nagsuka na nagsuka, dinala sa hospital, no? I think sa Veterans Memorial po, no? Napanood po ko po yung sa UNTV. No, hopefully nasa mabuting kalagayan na si Miss Lopez at balik sa kulungan. Ilalagay po siya sa Women's Correctional dyan po sa Libertad sa Mandaluyong. Ang katabi po niya na institusyon ay mental institution. Baka naman pwede dyan pag-stayin yung kanyang among pusit, no? Sa palagay nyo, nararapat bang ilipat dyan sa Women's Correctional si Miss Attorney Lopez o dapat pinanatili na lang siya sa HOR? Sa aking opinion, mga kababayan, nararapat lamang yun. Para po umalis dyan si Pusit, hindi siya magmando-mando, hindi siya magwalwal sa looban ng House of Representatives na kung saan ina-accuse niya, no, lahat, including the Speaker of the House and the first couple. Kasi po, mga kababayan, siya po ay nagwalwal habang siya ay nasa loob ng opisina ng kanyang kapatid na si Pulong Duterte. No, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Special shout out to all our OFWs, men and women in uniform, sa ating mga
frontliners at guro at ganoon din po sa mga patuloy na sumusuporta at hindi bumibitaw sa ating channel, no? Maraming salamat po sa inyo and may God bless us all. May God bless our country. May God bless the Marcos administration. So eto po, ang isa pa natin topic dito, sandali lang tayo dito mga kababayan, ano? Yung pong nagwalwal na VP si Presidente ninyo, aside sa ina-accuse niya si Speaker Martin na nagbo-vote buying, ipapapatay daw siya, wag daw siyang diktahan kung ano ang gagawin niya. Ito po yung nagagawa ng taong stress na. Ito po yung nagagawa ng taong walang makausap, lonely, mag-isa lang po siya. Tignan nyo po yung itsura niya. Ito po yung inyong vice presidente. Nagigil, gusto na pong manakit. Pero wala po siyang masaktan tulad nung ginawa niya doon sa sheriff way back a decade ago. Siguro kung nakita niya lang si speaker diyan, papatayin niya. Kung nakita niya si PBBM o si FL Lisa, papatayin niya, sasaktan niya. Tignan niyo po ang itsura. Galit na galit. Ito yung wala siya mapaglabasan ng galit. Yung nararamdaman niya. Dapat dito laging may bantay ito, may magpapaalala sa kanya. Kalmate. Kalma lang. BP ka. Ingatan mo ang reputasyon mo. Dito po, wala na po ang kanyang reputasyon. Wala na siyang kredibilidad bilang isang vice presidente. No? Kung baga, hindi nakainom ng gamot ito sa pagiging bipolar, sa pagiging kanyang manic depression. Yan po yan. Ano po ang sinabi niya? Liars and thieves, Sara Duterte goes nuclear on Bongbong and Lisa Marcos, Martin Romualdez. Mga PI ninyong lahat. Ayun po ayan. Lumabas na ang totoong kulay. Demonyo talaga. Wag nyo akong turuan. Wag nyong sabihin kung ano ang gagawin ko. Ayan. Lumabas ang totoo. Nag-a-accuse na naman po siya. Mga liars and thieves daw po. Kung ano-ano ang pinagsasabi niya. Ito, kinekwento niya dito, mga kababayan, na nakausap niya daw po ang Pangulo at sinasabi niya na kaya mo bang gawin yung 20 pesos kilo ng bigas? Ayun po daw yung campaign promise. Saan nyo narinig sa kampanya ng Pangulo na sinabi ng Pangulo, kinampaign promise ng Pangulo? Diba? Kung matalino itong abogado na ito, sa isang interview lang po yun. Ano ang sabi ng Pangulo? It is an aspiration. Kahit nasaan yung tignan diksyonaryo, ang promise at aspiration, magkaiba ng definition. Akala ko ba matalino to? Ginagamit niya yung 20 pesos per kilo daw ng bigas at sinabi daw ng Pangulo, ginawan niya po ng kwento ito. Tinanong niya ang Pangulo, sabihin mo sa akin kung magagawa mo yon. Ang sabi daw ng Pangulo, hindi. Malabo. So nagsinungaling ang Pangulo. Really? Meron kang audio? May video evidence ka? O di ba? Salita niya lang yan. Ano ang sabi ng tatay niya? Maniwala ka kay Inday. Ginajaming ka lang yan. Dito, hinuhuli niya lang ang Pangulo. Akala naman niya, papatulan siya ng Pangulo. Gawa-gawang kwento lang to, mga kababayan. Nandoon pa rin siya sa kilo ng bigas. Kami nga, hindi nga kami nagrereklamo o pinagmumura niya. Si Martin Romualdez, si Ninang Lisa, si Bongbong Marcos daw. Ito pa. Meron pa daw white envelopes. Ayon, sabi niya dito, in the same online briefing, Duterte dropped another bombshell accusing the First Lady of involvement in the distribution of suspicious cash envelopes to the Department of Education. Wow! Ngayon, si Ninang Lisa na yung may suspicious white envelope. Lumabas na kayo. Bakit hindi lumabas ngayon yan? Bakit dun sa hearing, ang pinatutunayan nila, ikaw ang nagbigay ng envelope through your sino yon? Si Paharda. Tanungin nyo pa si Yusek Mercado. Tanungin mo si Catalan.
Tanungin mo yung isa, si Osias. Sino ang nagbigay ng envelope? Office of the Vice President, the DepEd Secretary. Di ba? Oh, bakit naman gagawin ni FL Lisa yan? Bakit siya pupunta sa DepEd? Wala naman siyang mandato doon. Di po ba? Oy, nako. Sabi na ika nga ni Manix Dalipe, evasion and deflection, mga kababayan. Itong pinagkikwento niya dito, gawa-gawa lang imahinasyon ng isang lukaret. Kasi wala na, mag-isa sa dyan Lumabas yung demonic personality niya. Wala po, tignan nyo itsura niya, Galit na galit, gustong manakit. Buti hindi niya laslasin yung kanyang sarili. Kasalanan ni Martin, kasalanan ni Lisa, kasalanan ni Bongbong. O ano pang sabi niya kay Martin? Magnanakaw ka! So far ngayon, mga kababayan, hindi natin basahin itong mga to. Sino ang totoong magnanakaw? Sino? Yun na lang sa Good Government and Public Accountability Hearing. Sino ang hindi makapagpatunay, hindi makapag-explain nung disallowance ng COA? May disallowance ba ang Speaker? May disallowance ba ang Office of the President? Wala. Ikaw lang. O sino? Magna. Kasinungalingan. Diba sabi ng tatay, maniwala ka dyan kay Inday, ginajaming ka lang yan. Oo, kasi nga, krong-krong, mag-isa lang siya. Walang nag-a-advise sa kanya. Diba? Naku, paano kaya ito pagtatapan ng PR niya? Paano kaya pagtatakpan ito ng mga Duterte natics? Sabog na sabog po ang, tingnan nyo itsura nito. Hindi nakainom ng gamot kaya lumabas. Uy, naku. Ito pang matindi, another politiko. No joke, Sara Duterte issues kill order versus Bongbong and Lisa Martin Romualdez if assassinated. Pag siya daw po ay namatay, meron na siyang nakausap na assassin. May nakausap na siyang assassin. Oh, ano yon? Ibig sabihin, may nakontrata na siyang assassin na papatay sa Pangulo kay FL at Martin. Pag siya daw po ay napatay. Sino naman ang papatay sa'yo? Kathang isip na naman, mga kababayan. Nagbilin na ako, pag namatay ako, huwag ka tumigil hanggat hindi mo napapatay sila. And then he said, yes, he, meaning lalaki. Oh. Ano ang gagawin nyo dito, mga kababayan? Ano ang gagawin ng DOJ? Ano ang gagawin ng PSG? Ano ang gagawin ng DILG Kapulisan? Lumabas na po ang totoong kulay ng inyong Vice Presidente. Galit na galit, nag-a-accuse ng pagnanakaw, bribery, at sinungaling. No? Hindi po daw siya yon. Deflection. Dineflect niya. Siya po ang pinakamagaling, siya ang malinis. Pero nasaan ang katotohanan? Ang katotohanan dito ay ikaw. Ikaw na hindi makapagpaliwanag doon sa ginawang report ng COA na may disallowance. Di sana kung hindi totoo yung ginagawa ng COA na binabraso sila ng Pangulo, ni Speaker o ni FL, nagsalita na sila sa hearing. Lumabas na ang katotohanan. Naginigipit ka lang nitong tatlo. Wala po Naginigipit ka ng HOR, wala po. Hindi nagbibigay ng statement ang COA na sila ay ginigipit ng HOR ni PBBM, ni Lisa, or ni Martin. Yun ang report nila, yun na yun. Pero ikaw, tinatakasan mo. Tapos, diniblect mo ang issue dito sa tatlo. Nagpipigil lang daw siya. Hindi ka nakapagpigil. O ayan, nakita namin ang katotohanan. Gina Jica, gusto mong pumatay. Ayan, sinabi niya, hindi po daw biro yan. May assassin na nakatalaga sa tatlo. Diba? Pag namatay daw siya, automatic ang nagpapatay yung tatlo. Bakit? Tinret ka ba nila? Ikaw ang nag-threat, kaya ikaw ang dapat kasuhan. Kasi sabi niya, nakausap niya na. At ang sabi sa kanya, yes. Meron na. May contact na siya sa assassin.
Tignan nyo kung gaano kagago itong mga Duterte. Mana sa ama. Di ba? Ito, hindi dapat ito i-take as joke. Kasi ito pagbabanta na. Totoo na, sabi niya, hindi joke ito. Siya na ang naglabas ng katotohanan sa kanya. So ano gagawin? Di po ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.